ang Diyos ng pagkain. Sa mga taong ito na nasa lupa ang Diyos ng pagkain, ang pagkain na ginawa ng mga walang kwentang nasa langit. Kahit si asong umaalulong ay hindi kumakain. Ang unang kanin na niluto ng Diyos ng pagkain ay para sa akin. Kain na. Pasensya na, lahat. Ang pagkain ito ay ang huli kong lutong ihahandog sa inyo. Ngayon ko lang naalala na ako pala ay mula sa angkan ng mga tagapagluto ng hari, ang bunsong anak ng pangunahing sangay ng pamilya Chen. 10 taon na ang nakalipas, nahulog ako sa bangin at nawalan ng alaala. Iniligtas ako ng lahat, kaya sa nayo ng bakod, ako'y nanatili hanggang ngayon. Mga kababayan, kapag nahanap ko na ang aking pamilya, babalik ako upang magluto para sa inyo. Paalam. Umalis na siya, ano na lang ang kakainin ko, itong si Sun. Para sa pagkain, napilit naming manatili ang Diyos ng pagkain ng 10 taon. Ngayon, ang tore ng daang lasa ay nasa malaking problema. Oras na para bumaba ang Diyos ng pagkain at harapin ang pagsubok. Iwanan mo ako ng konti. Tatay, hindi mo pwedeng gawin ito. Paano ka naging ganyan kabayas? Ang pamilyang Chen ay siglo lumang tagapagluto ng hari. Kumokontrol sa lahat ng pagkain ng kaharian ng dragon. Nakita nyo ba sa tabi ni Ginoong Chen yung magandang babae? Ika-13 ginang. Si Ginoong Chen ay babaero sa buong buhay niya. Ang mga inapo at ibang sangalang ay mahigit 20. Ngayon ang pangunahing sanga ay unti-unting nawawala. Gusto ng mga side branch na makakuha ng mana. Tama na. Gusto nyo ng mana? Sige. Sa angkan ng Chen, ang pagluluto ang iginagalang. Gamit ang talim ng kutsilyo, alisin ang shell ng itlog nang hindi nasisira ang lamad. Ito ay pagsubok sa kakayahan ng kusinero sa pagkontrol ng kutsilyo. Sino ang makakatalo sa record ni Wanjin na isang itlog ay maaaring hamunin ang tore ng daang lasa at maglunsad ng hamon. Kung sino man ang makakaya ng isang hiwa ang 1,000 hilaw na itlog balatan lahat, siya ang magiging susunod na pinuno ng angkan ng Chen. Ang hilaw na itlog na ito, madaling mabasag, manipis na parang papel ang balat. Hiwain gamit ang kutsilyo nang hindi nasisira ang lamad. Imposible ito. Kung sino man ang makakagawa nito, ipapakik ko ang ulo ko sa kanya. Kayong mga walang kwenta, hindi nyo to kaya. Hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Noong panahon, si Su Wanjin ay isang hiwa, isang itlog ay kahanga-hanga na. Si pangalawang ginoo ay isang hiwa, 2 itlog. Ang ganitong kakayahan sa pagkontrol ng kutsilyo ay hindi labis kahit para sa isang top chef. Talagang karapat-dapat na anak ng angkan ng Chen. Tatay, natalo ko na ang record ni Su Wanjin. Ngayong hapon, hahamunin ko na ang tore ng daang lasa. Hahamon ako kay Su Wanjin ng hamon ng buhay at kamatayan. Mabuti. Mahirap ba magbalat ng itlog? Hindi ko man lang mahiwa ang itlog. Talagang mahina ang hiwa, napakasamang baguhan. Si Su Wanjin ay pumutol lamang ng 1 itlog. Ang pangalawang kuya ay pumutol ng 2. Ngayong hapon ang hamon ng buhay at kamatayan. Tiyak na matatalo siya. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Chen at ang tore ng daang lasa. Maaga o huli ay mapupunta sa pangalawang kuya. Ay, mahinahon lang. Ay, ang lakas ng hiwa, tumagos pa sa kahoy. Ay, Ginoo, tingnan ninyo.
isang hiwa 1,000 itlog. Paano nangyari iyon? Ano? Libong mga balat ang nadurog ngunit ang lamad ay hindi nasaktan. Napakagaling na teknik kung siya ay miyembro ng pamilya Chen. Hindi mag-aalala ang aming daang taon na negosyo. Agad na siya sa atin ang lahat ng mga inapo ng pamilya Chen. Kailangang mahanap ang taong iyon kanina. Siya ay para sa pamilya Chen. Ang susunod na pinuno, ibibigay ko ang 1,000,000,000 yaman. Lahat sa kanya. Ate, si Munting Lakas ay hindi takot mamatay. Sina tatay, nanay at kuya ay pinagbintangan. Pakawalan mo na. Mabubuhay ka pa. Nangako ako sa iyong kuya. Hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwan ng ate. Kailanman. Munting Lakas. Sampung taon na ang nakalipas. Ang buong pamilya ko ay pinatay. Ako ay nahulog sa bangin at nawalan ng memorya. Si ate na lang ang natira sa pamilya. Si ate ay nagpakasal. Nabiyuda siya pagkalipas ng kalahating buwan. 10 taon na. Tiyak na nag-asawa na siyang muli. Mag-ingat ka. May nawawalang binti ang seafood na ito. Wala na itong halaga. Dahan-dahan. Mukhang ito ang Tore ang Daang Lasa, ang kasalukuyang may-ari. Tulad ng inaasahan. Ang pagluluto ni ate ay kilala sa buong kaharian ng Dragon. Inaalok siya ng milyong sweldo ng mga restauran. Maganda ang iyong kinabukasan. Bakit mo ipinagpapatuloy ang magulo na negosyong ito? Nagbago na ang lahat. Kailangan ko na ring umalis. Ito ay ang larawan ng aking kuya na yumao. Saan galing ang pulubing ito? Sa loob ay inaalay ang alaala ng yumaong asawa ng aming ate. Huwag kang pumasok ng walang paalam. Ang yumaong asawa ng aming may-ari. Hindi ba ikaw ang may-ari dito? Hindi, ang aming may-ari ay nandoon. Si ate. Hindi siya nag-asawang muli, pinanatili pa rin niya ang Tore ng Daang Lasa. Ang aming may-ari ay isang kaawa-awa. Nabalo siya pagkatapos ng 2 linggo ng kasal. Sa mga nakaraang taon, ang iba't ibang sangay ng pamilya Castañas ay sunod-sunod na gumawa ng gulo. Ang restaurant ay umaasa sa kanya. Ang mga magulang at kuya ay patay na. Akala ko sa mundong ito, wala na akong ibang kamag-anak. Pero noon pala, mayroon pa pala akong ate. Si ate ay lagi nang nagbabantay ng restaurant. Hinihintay ang aking pag-uwi. Sumama ka kay nanay. Ay nanay, Suwansin, hanggang kailan ka magiging baliw? Kailan? Alam mo ba, si Kuago Castañas ay may isang hiwa 2 itlog. Sinira ang iyong record. Darating siya ngayong hapon upang hamunin ka. Pipilitin ka pa niyang lumaban sa hamon ng buhay at kamatayan. Ibinigay ko ang lahat. Nagawa ko lamang ang isang itlog. Si Kuago Castañas naman ay nakagawa ng isang hiwa 2 itlog. Mukhang ang kanyang kakayahan ay mas mataas kaysa sa akin. Kung matalo sa hamon ng buhay at kamatayan, gugupitin ang mga litid ng kamay. Masyado ka pang bata. Hindi ba mahalaga ang iyong kinabukasan? Sasayangin mo ba? Anak, naghintay ka ng 10 taon. Sobra na ang iyong sakripisyo. Huwag ka nang magpumilit. Nanay, kahit na ang hamon ng buhay at kamatayan, hindi ko iiwan ang Tore ng Daang Lasa. Pumasok ako sa pamilya Castañas. Kaya ako ay miyembro ng pamilya Castañas. Ngayon si Munting Lakas sa mundong ito ay ang tanging kamag-anak na natitira sa akin.
Ang tore ang daang lasa na ito ay ang kanyang huling sandigan. Kailangan kong ingatan ang kanyang mana para sa kanya. Ano man ang maging halaga. Si Lakas Castañas ay nahulog sa ilog 10 taon na ang nakalipas. Walang balita, matagal na siyang patay. Hindi siya patay. Nanay, hindi ko nakita ang kanyang bangkay. Kaya naniniwala akong buhay pa siya. Kaya kailangan kong ingatan ang tore ng daang lasa. Hinihintay siyang umuwi. Kung hindi siya babalik ng isang araw, maghihintay ako ng isang araw. Kung hindi siya babalik ng isang taon, maghihintay ako ng isang taon. Kung hindi siya babalik sa buong buhay niya, maghihintay ako sa kanya habang buhay. Ate. Ako. Bumalik na ako. Ate. Munting lakas. Munting lakas. Ikaw nga. Munting lakas. Bumalik ka na sa wakas. Alam ko babalik ka talaga. Ate, papasensya na. Akala ko iniwan mo na ang tore ng daang lasa at nag-asawa ng iba. Ano ba ako? Napakabastos. Munting liwanag. Sabihin sa lahat ngayong araw may mahalaga akong anunsyo. Mga kaibigan, ang aking bayaw na si Lakas Castañas ligtas na nakabalik. Ngayon ipinapahayag ko simula ngayon. Ang tore ng daang lasa ay sa batang amo na si Lakas Castañas. Siya ang ganap na mamamahala. Tutol ako may-ari. Ayon sa lumang kaugalian, ang tore ng daang lasa ay dapat sa pamilya Chen, di ba? Ang pagbabalik ng bagay sa tunay na may-ari ay makatarungan. Ang pagiging may-ari ng tindahan, ang kailangan ay tunay na kakayahan sa kusina. Hindi ito basta kahit sinong walang kwenta ay pwedeng pumalit. Tama ba, mga kasama? Oo nga, oo, ikaw lang ang aming kinikilalang may-ari. Lalo na ngayong ang restauran ng kaligayahan umagaw ng 40% ng ating negosyo, ang ating tore ng daang lasa ay nasa pababang landas na. Ang lahat ay sumusunod sa inyo at nakikipaglaban dahil hinahangaan ka namin. Hinahangaan ang iyong kakayahan at galing. Ngunit ngayon gusto ninyong kaming lahat ang aming kalahating buhay na kayamanan ilagay sa isang taong nawala ng maraming taon na bumalik na walang kwentang anak ng mayaman. Anong dahilan? Tama ba, mga kasama? Tama si Kuya Lee. Magtatanong pa ako ng isa. Probinsyano, marunong ka bang magluto? Marunong ka bang magluto? Nagbenta ako ng pagkain niluto sa labas ng baryo. Sa probinsya, nagtinda ako ng luto. Narinig nyo ba, mga kasama? Ito, sa probinsya nagtinda ng luto, karapat-dapat bang tawaging chef? Ako, Lee Chong. Ako ay isang punong kusinerong 3 bituin ng Michelin. Hindi ko kayang magtrabaho sa ilalim niya. Ang may-ari ng tore ng daang lasa ay dapat at tanging si Lakas Castañas lamang. Sino man ang hindi sumasang-ayon ay maaaring umalis kahit kailan. Ako, na mula sa isang liblib na lugar na nabuhay ng 10 taon na walang silbi, paano ako karapat-dapat sa pagtatanggol ng manang? May-ari. Manang, matagal-tagal na tayong hindi nagkita. Ang balita tungkol sa hamon ng buhay at kamatayan ay nakarating na ba sa'yo? Lumuhod ka at yumuko kay Cho at ibigay sa akin ang tore ng daang lasa. Maaaring maging mabait si Cho at iligtas ang iyong buhay. Panaginip lang yan. Ang tore ng daang lasa ay ipinamana ni Lolo sa panganay na angkan. Ikaw, Kuwago Castañas, ay isa lamang anak sa labas. Karapat-dapat ka ba? Kahit ngayon ako, Suwansin, kahit mamatay ako. Ipagtatanggol ko ang panganay na angkan at pananatilihin ang tore ng daang lasa. Ang panganay na angkan, si Pakumbaba Castañas ay patay na. Si Lakas Castañas ay nawawala ng 10 taon kahit ang buto ay hindi matagpuan. Sa loob ng maraming taon, ang aking restauran ng kaligayahan ay umunlad. Ang iyong tore ng daang lasa ay nakatiis. Hanggang ngayon, dahil lamang sa pagbibigay ko sa iyo ng respeto, ikaw ay nagtatago sa isang walang laman na balat at naglakas loob kang sumalungat sa akin.
Sino ang nagsabing nawalan ng tagapagmana ang panganay na angkan ng pamilya Chen? Saan ka nang galing, pulubi? Kailan ka pa may karapatang magsalita? Ikaw, Lakas Castañas? Tio, matagal na tayong hindi nakita. Lintik, ang nangyari noon perpekto ang pagkakagawa ko, pero ang hayop na ito ay hindi namatay. Bakit ngayon pa siya bumalik? Isang walang kwenta, hindi dapat katakutan. Munting Lakas, ilang taon nang malayo sa bahay, saan ka nagtatrabaho? Ako? Nasa Malan Village ako, nagluluto para sa mga matatanda. Akala ko sa loob ng 10 taon natuto ka ng malaking kakayahan. Nasa probinsya ka pala para sa isang grupo ng mga magsasaka na malapit ng mamatay magluto ng maraming pagkain. Ang daang taong tradisyonal na pagluluto ng pamilya Castañas, paano naging ikaw na walang kwentang tao? Kung anuman si Munting Lakas, wala kang karapatang husgahan siya. Tore ng Daang Lasa ay mayroon akong bilang kanyang hipag na mag-iingat para sa kanya. Nako, ang lakas ng pagtatanggol mo sa kanya, hindi naman kayo may relasyon? Cuago Castañas. Hindi mo tinanggap ang magandang alok, kaya ngayon tatanggapin mo ang parusa. Si tatay at ang samahan ng pagkain ng kaharian ng dragon na pangulo ay darating na. Sa hamon ng buhay at kamatayan natin makikita ang totoo. Dumating na si tatay. Tatay Pangulo, ngayon ay hinihiling ko sa inyong dalawa na pumunta sa aming hamon ng buhay at kamatayan upang maging saksi. Kung ako ay matalo, hindi ko nagagawin ang balak na kunin ang tore ng Daang Lasa. Ngunit kung ako ang manalo, ang tore ng Daang Lasa ay akin. Suwanshin, putulin ang sariling braso at sa natitirang buhay, hindi na siya maaaring maging tagapagluto. Hipag. Ang panganay ay walang kwenta. Si Cuago Castañas kahit may kaunting talento ay masama ang ugali. Asawa ni Airang, ano ang masasabi mo? Ilang taon akong nagtiis na pangalagaan ang tore ng Daang Lasa para ibigay ang negosyo kay Munting Lakas. Kung mawala ang tore ng Daang Lasa, paano mabubuhay si Munting Lakas? Ito na ang huling sandalan niya. Ang hamon na ito, tinatanggap ko. Tatlo laban sa isa Panginoon ang masayang tore. Hindi man lang nagdala ng kasama. Ibig sabihin ay hindi nila tayo nirerespeto ang tore ng Daang Lasa? Ang amo ko ay ang isang hiwa 2 itlog na pinakamahusay na chef dudurog sa inyong mga inilalabas ng masamang balo, mga talunan at sugatan. Siya lang mag-isa ay sapat na sapat. Sa mundong ito, ang tanging makakatalo sa akin ay ang Diyos ng kusina ng 1,000 itlog. Pero hindi siya kabilang sa aming pamilyang Chen. Ang tore ng Daang Lasa ay tiyak na magiging akin. Hamon ng buhay at kamatayan, 2 oras ang limitasyon sina Lolo Chen at Pangulong Jong Jesse ang huhusga. Bawat isa ay 10 puntos, kabuuang puntos. Ang may mataas na puntos ay mananatili. Ang may mababang puntos, puputulin ang kamay at bawal magluto. Tema ng laban ngayon, paboritong ulam. Lichong, ikaw ang assistant chef. Munting Lakas, mamaya, maghiwa ka ng gulay, okay na. Huwag kang mag-alala, nandito ang ate mo. Ay tutulong sa iyo na mapanatili ang tore ng Daang Lasa. Narinig mo ba? Walang kwenta. Umalis ka na agad, wag ka nang mag-abala dito. Simulan na ang pagluluto ng magkabilang panig. Masayang tore at tore ng Daang Lasa, nagkataon na pareho ang tema, parehong gagawa ng piging ng 8 immortal. Piging ng 8 immortal noon, ito ay lutong palasyo ng nakaraang dinastiya. 8 immortal ay ang 8 sariwang sangkap. Mayroong sea cucumber abalone, fish maw, scallops, fish lips, grouper, shiitake, mushroom tendon, binubuo ng 8 pangunahing sangkap. Masayang tore gumagamit ng double-headed abalone, 30 taong fish maw wild sea cucumber mula sa Liaoning na nagkakahalaga ng 100,000 East Star grouper. Samantalang ang tore ng Daang Lasa ay gumagamit ng mga karaniwang makikita sa palengke, ordinaryong pagkaing dagat. Sobrang layo ng agwat. Magsimula na ang oras.
Dalawang kutsilyo sabay na ginagamit mapahiwang pahaba o hiwang pabilog parehong manipis at pantay-pantay. Ganyan kagaling ang paghiwa na sa panganib na ang may-ari. Ang laban na walang duda, Lolo, bakit mo pa ako inimbita? Sa parehong sangkap at teknik sa paghiwa tore ng daang lasa. Tiyak na matatalo. Walang bakas ng buto, ang hiwa ng isda ay parang salamin. Baka siya ang taong hinahanap ko. Umalis ka. Huwag dito, nakakasagabal ka. Naku, sino ang naghiwa ng isdang ito? Napakanipis, transparent, pwedeng salamin. Madali lang, walang anuman. Ginoong Lee, talagang hindi halata ang kanyang galing. Mukhang may pag-asa na tayo. Siya ang bunso ni Bundok Castañas, Lakas Castañas, isang lutong probinsyano. Paano siya nagkaroon ng ganyang galing sa paghiwa? Mabango. Ito ang amoy ng pera. Mga mamahaling pagkaing dagat, ang bango na nilabas sa pagluto, talagang matapang. Ang pagkakaiba ng mga sangkap. Bago pa magsimula, determinado na ang panalo. Ang lasa. Hoy, Anong ginagawa mo? Ito, kaya nga sabi ko, isang taga-probinsya na walang alam. Ito ay sabaw ng pagkaing dagat. Ang paggawa ng sabaw ay dapat gumamit ng katas ng abalone. Anong gagawin mo? Gagamit ka ba ng asukal? Oo nga, sa palagay ko, sa probinsya siya nakaamoy ng tae ng sobra. Nasira ang utak niya. Manahimik kayo. Lee Chong, si munting lakas ang amo mo. Kung mangiinsulto ka sa kanya ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi na kita titigilan. Pasensya na ate, hindi ako gumamit ng mga mamahaling pampalasa na ito. Dati sa nayon, kapag nagluluto ng handaan, naaalala ko lang gumamit ng asukal para pampasarap. ayos lang. Sabaw ng pagkaing dagat, natural na maalat umami ang base. Ang pagdagdag ng asukal, maiinom pa ba ito? Itong si Lakas Castañas, talagang galing sa probinsya, isang taga-bukid, walang kahit katiting na kaalaman. Tore ng daang lasa. Talagang matatalo. Hindi naman sigurado yun. Akala mo ba, Wanshin, na kaya panatilihing bukas ang tore ng daang lasa hanggang ngayon ay dahil sa swerte? Siya ay ang nag-iisa sa kaharian ng dragon na may banal na dila Master Chef. Pagkakaiba ng alat, 0.06 gramo. Rate ng pagkatunaw ng gelatin, 62%. Pagkakaiba ng balanse ng walong lasa, 11%. Kung gagamit ng katas ng abalone para makipaglaban, ang kasariwaan ay aabot lang sa 79%. Teka, kung susundin ang sinabi ni Munting Lakas, ang kasariwaan ay tataas ng 300%. Hindi ba iyon ang 10 kilometro ang layo ang Xiaohuang ng fast food store at ang kanyang mga asawa? Isara ang pinto. Ginamit niya ay mga ordinaryong sangkap mula sa palengke. Ang sabaw na gawa sa ordinaryong sangkap. Paano naging posible na mas mabango pa kaysa sa akin? Ang layo ng quality ng ingredients. Pero nakakaya niya sa teknik. Gisingin ang tunay na lasa ng ingredients na kaakit ng mga asong gala mula sa malayo. Imposible ito. Pangulong tagapamagitan ang asawa ng apo ko, ang husay ng dila niya, talento yan. Nabubuo ang lasa sa isip tumpak ang pagtapon ng sangkap. Ito ang dahilan kung bakit siya ang nagtaguyod ng tore ng daang lasa. Sa loob ng 10 taon, hindi ito bumagsak. Yay, nanlo tayo. Ate,
Ang galing mo. Ate, hindi ko hahayaang may kumuha ng iyong tore ng daang lasa. Suwang sinintik kang balo. Bakit kailangan mong kalabanin ako? Pinilit mo ako. Munting lakas. Kapag nanalo tayo sa round na ito, wala nang iba ang aagaw sa iyong tore ng daang lasa. Ang mabuting ibon ay pumipili ng punong tirahan. Pasensya na, sir. Ate, Ay, hahaha. ate. Lichong, baliw ka ba? Bakit mo sinira ang ating kaldero? Hindi ba tayo magkakampi? Ikaw? Ako. Ano ka ba? Galing ka sa probinsya, isang probinsyano. Itong Su Wangxin, paulit-ulit ka pang ipinagtatanggol. Gusto mong ibaba ang aking sarili sa ilalim mo. Ano karapatan mo? Ayoko na. Sir Kuwago Castañas, ito ang aking handog sa'yo. Nasiyahan ka ba? Si Kuwago Castañas ay nagtraidor kay Li Chong, isang tunay na hamak na tao. Hay, Sila mismo ang nag-away sa loob. Anong kinalaman ko doon? Natapos na ang mga putahe ng tore ng kasayahan. Mga Ginoo, tikman ninyo ang aking piging ng 8 immortal. Napakataas na teknik, walang tatalo sa sangkap. Siyam? Kompleto ang layers, tamang-tama ang apoy. Siyam. Mabuti. Mabuti. Pasensya na. Pasensya na, munting lakas. Kasalanan ko lahat. Dahil naniwala ako sa mga masasamang tao. Hindi ko nagawa para sa'yo. Naprotektahan ang tore ng daang lasa. 3 minuto na lang. Wala na kayong maaring ihain. Wala na rin kayong oras para gumawa ng isa pang ulam. Natalo na ang tore ng daang lasa. Dito! Ang kamay ni Su Wangxin, putulin ninyo. Anong gagawin ninyo? Anong gagawin? Ate, amo. Amo. Si ate para sa akin nagtiis sa restaurant ng 10 taon. Tinanggap ang hamon ng buhay at kamatayan na ito para bigyan ako ng isang lugar na matataguan. Ako si Lakas Castañas kahit isa akong walang kwenta, hindi ko na siya pwedeng panoorin na magsakripisyo para sa akin. Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat patuloy na naghahain, hindi pa talo. Gumawa ng isang ulam sa 3 minuto? Bilang Pangulo, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Lakas Castañas, isa ka lang lutuing taga-probinsya. Imposible kang manalo laban sa Agos. Natalo na kayo. Bakit imposible? Kung hindi ako makagawa ng ulam, kusang lalaslasin ko ang aking kanang braso. Tahanan. Meron na. Pagprito ng itlog gamit ang palad, ganitong kakayahan tanging ang Diyos ng pagkain na bumaba sa lupa ang makakagawa niyan. Lakas Castañas, talagang ang siya ang hinahanap ko. Dalawang minuto na lang. Talo ka na. Bakit parang naaalala ko si nanay? 6, 5, 4. 3 minuto para tapusin ang isang putahe. Akala mo matatalo mo ako, Lakas Castañas. Akala mo ba ikaw ang Diyos ng pagkain na bumaba? 3, 2. Isa. Tore ng daang lasa, tapos na.
Talagang ngang natapos. Ang ginawa sa loob ng 3 minuto. Mga basurang panloloko lang yan. Ano ang gagamitin mo para makipaglaban sa piging ng 8 immortal ko? Sige, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Isang mangkok lang ng char siaw. Iniinsulto mo ang kompetisyon. Hindi ito ordinaryong char siaw. Ito ang kanin ng panghihinayang. Diyos ng pagkain. Bumalik na. 10 pisong char siaw laban sa aming piging ng 8 immortal, isang basurang char siaw at sinasabi pa na kanin ng panghihinayang. Lolo, anong nangyari sa'yo? Gumagawa ka ng pagkain baboy para insultuhin ang hurado. Tingnan mo, umiiyak ang matanda dahil sa pangit na lasa. Tore ng daang lasa. Talo kayo, putulin ang kamay ayon sa pusta. Hawakan siya. Halika! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ako natalo, hindi pa nagmamarka ang hurado. Hindi ako natalo. Natalo ang tore ng daang lasa. Tanggapin mo na, walang kwenta. Huwag putulin ang kamay niya. Tito. Ate. Nakikiusap ako sa'yo. Si Munting Lakas na lang ang natitira sa angkan. Nakikiusap ako, ibibigay ko sa'yo ang tore ng daang lasa. Kahit ano ay maibibigay ko sa'yo. Nakikiusap ako, nakikiusap ako, nakikiusap ako. Ate. Huwag kang luhod sa kanya. Huwag kang luhod sa hayop na ito. Ako ang dahilan. Wala akong kakayahan. Huwag kayong luhod sa kanya. Tito, kung gusto mong putulin, putulin mo ang kamay ko. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako, pakawalan mo si Munting Lakas. Nakikiusap ako. Ate. Putulin mo ang kamay ko. Nakakaantig ng puso. Kuwago Castañas, ikaw. Biyuda, gustong gusto mong pumalit sa kanya. Sige, pagbibigyan kita. Sobra. Sobra. Ate. Ang sarap! Ano po yon, Presidente? Ang sarap! Ipinapahayag ko. Hamon ng buhay at kamatayan panalo ang tore ng daang lasa. Sa wakas nanalo na tayo. Nanalo tayo. Ate. Munting Lakas, hindi ko akalain na nagawa mo talaga. Tirang sangkap lang ito ginawang kanin, natira. Paano matatalo ang piging ng 8 immortal na pagkaing panghari? Presidente, ikaw ba ay nasuhol ng tore ng daang lasa? Binayaran ka nila, di ba? Tama. Mga tao ng restaurant ng labis na kaligayahan, pakitandaan ang iyong mga salita. Ang aking dila ay tapat lamang sa lasa mismo. Itong mangkok ng kanin. Talagang karapat dapat itong tawaging kanin ng panghihinayang. Napakapanghihinayang at nakabibighani talaga. Nagagawa niyang maalala ng mga taong malayo sa bahay ang lasa ng tahanan. Mabuti. Hindi ito pagluluto, pagmamahal ito. Gumamit siya ng pinakasimpleng sangkap. Gumising ng alaala mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Piging ng 8 immortal, ito ay tambak na pera lang at itong mangkok ng kanin. Isang tahanang nagpapaiyak ng tao. Imposible.
ang tirang kanin na ginawa niya sa loob ng 3 minuto. Paano naman makakalamang sa aking piging ng 8 immortal? Hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala. Paano ito nangyari? Ito ba'y mahika? Ito ay ilusyon. Isang probinsyanong walang alam paano mo magagawang isang pagkain na nakakagulat sa puso. Sige, talo dapat sumunod. Ito ang patakaran ng hamon ng buhay at kamatayan at ito ang tradisyon ng pamilya Castañas. Panalo si Munting Lakas sa labang ito. Talo, dapat sumunod mula ngayon. Ang tore ng daang lasa ay pag-aari ng aming sangay. At kayo, Tio, at tore ng kasayahan ay hindi na muling tatapak dito. Sige, Lakas Castañas, sa pagkakataong ito, natalo ako. Pero sa susunod na linggo sa Provincial Lungsho Bay ay iyon na ang iyong wakas, umalis na tayo. Lungsho Bay. Louder Marble. Mukhang may susunod na sa angkan ng Castañas. Binata, gusto kita para sa hinaharap. Sa tingin ko, ikaw ang susunod na Diyos ng pagluluto. Munting Lakas. Si ate. Ako ay hindi ko lang inaasahan. Paano mo nagawa yon? Sa loob ng 3 minuto ay nagawa mo ang kanin ng panghihinayang na nakakaiyak. Ikaw ba ang chef ng isang hiwa 1,000 itlog? Paano ako magiging gusto ko lang protektahan ka? Hindi ko alam kung paano ko ito ginawa. Baka tinutulungan ako ng langit. Nakatanggap ka na ng 1,000 piso. Ang bilis kumita ng pera sa syudad na ito. Para sa'yo. Iyan ay pulang ilaw. Ikaw, Diyos ng kasaganaan. Palihim kang nagbigay ng pitch ng immortalidad pababa. Gusto mong bigyan ka ng espesyal na pagkain ng Diyos ng pagkain. Wow, may nahulog na pie mula sa langit. Ang swerte natin. Diyos ko, ang kalidad ng karne na ito, hindi ko pa nakita. Ang sariwang peach na ito. Ang bango. Saan galing ang mga ito? Pinulot sa langit. Ngayon, makakakain tayo ng masarap. Ang galing! Ate, hindi mo dapat gawin ito, ikaw at si kuya. Sa totoo lang, ako. Munting Lakas, nandito ka ba? Kain na! Darating na. Kain. Kumain ka pa. Tingnan mo, sapat na sapat ang lasa ng mantika at asin. Munting Lakas. Ang sarap ng luto mo. Ang sarap, gusto kong umiyak. Pagkatapos kong kainin ang ulam na ito, hindi na masakit ang baywang ko, ito ay isang himala. Nagluto lang ng basta-basta dahil sa suporta ng lahat. Nagpapakumbaba ka. Isang probinsyanong taga-bukid, nanalo lang ng swerte minsan, akala mo kung sino ka na. Manalangin ka na sa bato ng ulo ng dragon bukas. Huwag kang matalo ng napakasama. Ano ba, Tay? Haoyu, mas magaling ka pa sa tatay mo sa pagluluto bukas sa bato ng ulo ng dragon. Kailangan mong talunin si Lakas Castañas para ipaghiganti mo ako. Tay, si Lakas Castañas ay isang probinsyanong walang kwenta. Noong nakaraan, swerte lang siya. Nagkataon lang na nagpakitang gilas sa gitna ng panganib. Tingnan mo siya, nagde-deliver ng pagkain araw-araw at nakikipaghalubilo sa mga waiter. Ang basurang ito ay karapat-dapat bang kalabanin tayo? Kahit na ano, mapti ng mag-ingat. Palagi kong nararamdaman na may kakaiba sa batang ito, may kakaiba.
Anong kakaiba ang meron? Sinasabi mo bang siya yung Diyos ng pagluluto na isang hiwa sa 1,000 itlog? Huwag kang mag-alala, Tay. Dahil noong araw nagawa mong alisin ang mga magulang ni Lakas Kastanyas at ang kuya niya, syempre kaya ko rin. Lalo na't meron tayong trump card. Ang Dragon Head Cup ay isang panlalawigang paligsahan sa pagluluto. Ngayon, may dagdag na premyo mula sa samahan ng pagkain. Ang makakakuha ng unang pwesto, hindi lang makakapasok sa paligsahan ng mga chef, makakakuha rin ng dagdag na premyong pera na 5 milyon at isang villa na may tanawin ng ilog na nagkakahalaga ng 100 milyon. Ayos. Ngayon, ipinapahayag ko ang mga kalahok. By Yechi, ang chef ng buto ng karne. Si Bai Yechi, sa edad na 3, ay naglalaro na ng kawali. Sa edad na 7, siya ay naging chef. Nag-aral siya sa lambak ng dumadagundong na kulog sa Hilaga. Siya ay naging matagumpay na chef sa murang edad. Dumating talaga siya. Chen Haoyu, ang mabilis na chef ng Asul na Langit. Chen Haoyu, anak ni Kuwago Kastanyas. Siya pala mismo ang sasali. At si Lakas Kastanyas ng Tore ng Daang Lasa. Palakpakan natin. Dumating na sa wakas ang hinihintay ko. Oh. Sino yan? Hindi ko pa siya nakita. Ito ay mula sa mga anghel na mamumuhunan ng Tsina, ang kanilang sponsored na smart cooking station. Ang tema ng competition ngayon ay gumawa ng steak. Tawagin natin. Ayan. Chen Haoyu, nandaya ka. Gusto mo makipagkompetensya, isipin mo na lang kung paano ka makakaligtas. Wala na ang kaldero, wala na rin ang karne. Ano pa ang gagamitin mo para makipagkompetensya sa akin? Sa tingin ko nababaliw na siya. Munting lakas. Nakakuha siya ng karne ng buwaya. Ang buwayang iyon ay napakabangis. Paano niya yon pinatay? Lakas Kastanyas, kahit may sangkap ka na, wala pang 3 minuto ang natitira para sa paghusga. Hindi mo yon matatapos. Gusto mo bang kumain ng hilaw na karne ang mga hurado? Talagang karapat dapat ka sa aking pinili. Napatay niya ang isang malaking buwaya bilang sangkap sa pagluluto. Ang balat ng buwayang ito ay napakakapal. Ang baluti ng buntot nito ay kasing tigas ng bakal. Ang laman nito ay mas malansa at mahirap alisin ang lasa. 100 chef, 100 at 1 na ang nabigo. Medyo kawili-wili. Matagal na akong hindi nakakita ng taong nangahas dito. Patayin ang nilalang na ito. Ito ay talagang imposible. Kaya magsisimula na ako. Gamit lang ang lakas ng kamay ang matigas na parang bakal na balat ng buntot ng buwaya ay nahiwalay sa laman. Hindi ko inakala na may ganitong tao sa kaharian ng dragon. Sayang, sira na ang kawali. Kahit may karne, wala ring silbi. Wala nang oras. Bakit itong bato ay mainit-init lang, hindi mainit? Ang kapal ng batong ito sa liit na apoy sa ilalim mo, akala mo mapapainit mo ito ng lubos? Hintayin mong uminit ito ng lubos. Tapos na ang laban? Bayanong, maghintay ka na lang mamatay. Hukom, itong garapo ng alak na gamot na poligonium. Ito ba ay kagamitan sa kompetisyon? Pwedeng gamitin. Sa loob ng paligsahan lahat ay maaaring kunin. Ngunit malakas ang alak na ito. Sigurado ka bang gagamitin mo ito? Sigurado ka bang gagamitin mo ito?
Ginagamit ang bato bilang kawali at sa lakas ng apoy ay tinatamaan at pinapasok ang matigas na bato. Diyos ko, ang galing ng konsepto! Si Lakas Castañas ay isang henyo! Sinugbang buntot ng buhaya sa bato, pakisubukan po ng dalawa. Tikman natin. Sa tingin ko hindi naman kailangan. Ang karne ng buwaya ay mabaho, ang polygonum ay mapait kapag pinagsama kahit Diyos ay hindi na makakatulong. Itong platong parang lason na basura, kahit aso ay umiiwas. Tama ang sinabi ng batang ito. Ginamit mo ang alak na polygonum para paigtingin ang apoy at pabilisin ang pagluto ng karne, Ito ay isang maliit na daya lamang. Hindi ito karapat-dapat tikman ng matanda. Sa tingin ko hindi naman. Baka sakali, itong gwapong binata ay magbibigay sa atin ng malaking sorpresa. Bukod pa, ang pagtikim at pagbibigay ng puntos ay talagang responsibilidad nating hurado. Subukan natin. Ang lasa. Ang lasa nito. Parang kumukulo ang dugo ko para akong bumabalik sa edad 20. Ang ganda. Kahanga-hanga. Parang bawat muscle fiber ay sumasayaw sa dila. Hindi ito karne, kundi isang milagro na nagpapabata. Tama ba ang nakikita ko? Kumain lang ng karne, bumabata, at nananatiling bata. Si Lakas Castañas ay walang kwenta, di ba? Imposible. Ang mapait na medicinal wine, paano hindi naapektuhan ang lasa ng karne? At nagkaroon ng ganitong kahangahangang epekto, ito ay ilusyon. Hindi ito ilusyon. Habang nagluluto, pinasingaw niya ang alcohol gamit ang internal energy, tinanggal lahat ng pait ng Polygonum multiflorum. Ang purong epekto ng 100 taong polygonum ay perpektong na-integrate niya sa fat fibers ng buwaya. Ito ang tuluyang nagtanggal ng malansang amoy ng buwaya at nakamit ang pinakamataas na fusion ng gamot at karne. Ito ang sinasabing nagpapabagong tatag ng katawan, kataas-taas ang antas. Hindi na kailangan ng iba pang hatol long show cup, pinakamataas na puntos sa round na ito. Lakas Castañas ng Tore ng Daang Lasa. Hindi, imposible. Paano ako matatalo sa probinsyanong ito? Munting lakas galing mo. Lakas Castañas. Hindi, imposible. Paano ako matatalo sa probinsyanong ito? Munting lakas magaling. Lakas Castañas. Gwapong binata, binabati kita. Kailan kung gusto mong umalis sa Tore ng Daang Lasa? Malugod kang pumunta sa kabisera ng imperyo at hanapin ako anumang oras. Hihintayin kita sa look ng mga nagkakatipong dragon. Ito ay ang aking business card. Sabihin mo ang pangalan ko, pangako ko, sa lugar na ito ng kabisera ng imperyo, walang mangangahas na guluhin ka. Ang galing mo talaga. Paano mo nagawang lutuin ang pagkain ng napakasarap? Diyos ko. Sumama ka sa akin. Napakasarap ng luto mo. Ang galing-galing. Peke, lahat peke. Ako ang mataas na mabilis na kamay ng asul na langit. Paano ako matatalo ng isang tagalutong probinsyano? Nayapakan ako? Ayaw maniwala. Ang nakaraang hamon ng buhay at kamatayan, Kayong kopa ng ulo ng dragon, ang mukha naming mag-ama ay dinurog mo. Lakas Castañas, babayaran mo ito. Ay, Chef Lakas. Nabalitaan ko na umangat ka at sasali na sa pambansang paligsahan ng Diyos ng Kusina ngayong taon. Ang boring ng paligsahang iyon. Mas mabuti pang pumunta ka sa aking pribadong club. Maging special consultant ka sa akin. Okay lang ang pera. Ang importante ay nandyan ka. Magbibigay ako ng 300 milyon para magluto ka ng pribadong pagkain para sa akin. Lumayo kayong lahat. Diyos ng Kusina, kung papayag kang pumunta sa aking restaurant Michelin Between, ibibigay ko sa iyo ang restaurant at ang tao. Nasaan ang Diyos ng Kusina? Bakit nawawala ang Diyos ng Kusina? Munting lakas. Munting lakas.
Munting lakas. Munting lakas, nasan ka? Nasaan ang chef? Bakit nawawala ang chef? Munting lakas. Munting lakas. Munting lakas. Munting lakas, nasan ka? Tingnan mo itong pinulot na walang kwenta. Hindi ka man lang marunong magbalat ng patatas. Parang ganitong walang kwentang freeloader. Buti na lang mabait ang amo natin. Kaya siya inampon. Ay, Ay, tingnan nyo. Yan ang tinatawag na chef. Ikaw, Pilay. Kung ikaw lang ay may ganyang kakayahan, titingalain ka rin namin. Tama. Walang kwenta, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na dahil pinulot ka ng amo ay magiging importante ka na. Sinasabi ko sa'yo, ang mga tulad mong walang kwenta. Dito sa atin, ikaw ay puro pinakamababa lang. Basura. Walang kwenta, sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na dahil pinulot ka ng amo important ka na. Sinasabi ko sa'yo, ang mga walang kwentang tulad mo dito sa amin, pwede ka lang maging pinakamababa basura. Lakas Kastanyas. Ikaw itong probinsyanong lumaki sa bundok. Bakit may talento ka sa pagluluto? Ilang beses mo na akong sinisiraan. Tio, kumalma ka muna. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Tayo ay magkakapamilya pa rin. Pamilya? 10 taon na ang nakalipas, dapat hindi na kita pinatira. Dapat ang buong angkan ninyo nilipol ko na. Ikaw, ang pagkamatay ng tatay at kuya ko, ikaw nga hayop ka. Oh, ako nga. Ano ngayon? Pareho tayong apelidong Chen pero dahil anak ako sa labas. Ibinigay ng matanda ang tore ng daang lasa sa tatay mo. Ang mga humahad lang sa akin ay dapat mamatay. Lakas Kastanyas. Ngayon, sisirain ko ang talento mo. Putingol na ang litid ng kamay, wala ka ng panlasa. Tapos itatapon kita sa isang liblib na bundok na walang makakahanap. Tingnan natin kung paano ka sasali sa pambansang kompetisyon. Uy, galing ng hiwa ha. Galing. Tingnan mo itong walang kwenta. Tama na, tumigil kayo, bumalik na sa trabaho, tara na. Ako si Lakas Kastanyas sa buong buhay ko. Ganito na lang ba? Ako si Lakas Kastanyas sa buong buhay ko. Ito na lang ba ang magagawa ko? Nakita mo, ito ang tinatawag na hindi kayang maabsorb ang sobra. Isang basura ang pinulot ng boss at nag-aakala na makakamit niya ang tagumpay sa ating basag na mangkok na restaurant.
isuot mo. Bilisan mo, dali. Tama nga, Kuya Wang, mas matalino ka pa rin. Wala ang amo. Ngayon patayin na natin siya. Itong lalaki ay nalulun na. Ano ngayon ang gagawin? Bahala na. Mamaya kayo dalawa, dalhin ninyo siya sa dalisdis sa likod ng bundok, itapon ninyo siya pababa. Doon, maraming asong gubad. Pagdating ng umaga, mga buto na lang ang matitira. Buti na lang day off ngayon. Hindi rin natin kailangan ang tulong niya. Itong mga ganyang tao, mamatay man ay walang makakaalam. Tama ba? Alisin na! Dali na! Buti naman at day off ko ngayon. Hindi ko rin kailangan ng tulong niya. Ang mga taong ganito, kung mamatay man, walang makakaalam. Tama ba ako? Alisin na. Bilisan mo. Ikaw, sino ka? Eto, saan ako? Ikaw, tao ka ba o multo? Wala namang ganoong kadaming multo sa mundo. Ikaw ba ang Diyos ng bundok dito o? Ito lahat ay guni-guni ko lang. Pwede mo akong tawaging tandang kabilang buhay. Gusto mong lutuan kita? Tigilan mo nga ako. Wala akong silbi ngayon. Anong nangyari? Anong mahika ang ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ako. Huwag ka nang lumaban, Lakas Kastanyas. Ako ang nagligtas sa'yo. Kung hindi, matagal ka nang pinatay ng mga maliliit na demonyo. Bilang pasasalamat, kailangan mo akong lutuan ng 3 araw. Para kang Diyos. Hindi niya tayo nakikita at hindi rin niya tayo naririnig. Tumahimik ka, Pilyo. Ngayong araw, gusto kong kumain ng sariwa. Lolo, sapat na ba ito para sa'yo? Wala nang silbi ang pulso ko, pero hawak ko itong pala. Kaya ko ba talaga? Ay, anak ng, ang isda ko sayang naman gawin ulit. Sakto lang kalahating luto. Hindi pa husto ang luto. Masarap to pagkain nga. Lakas Kastanyas, ano pa ang lulutuin? Lomo burger, pritong fish fillet at octopus balls. Tatay, wala ka man lang pampalasa sa burger. Gusto mo pa kumain ng burger at takoyaki. Kung gusto mo akong patayin sa pagod, sabihin mo na lang.
Lakas Kastanyas, ano pa ang gagawin? Hamburger pritong hiwa ng isda at bola-bola ng pugita. Manong, wala ka namang pampalasa para sa burger. Gusto mo pa ng burger at takoyaki? Kung gusto mo akong mapagod, sabihin mo na lang. Hari ng kabilang buhay. Gamit ang anyong tao na ito, pinapahirapan ng Diyos ng pagkain. Kapag nakabalik na siya sa langit, hindi ka nito palalampasin. Anong pahirap? Tinutulungan ko siyang alisin ang kanyang kamalasan. Sinira ng mga mortal na iyon ang ugat sa kanyang kamay, ginamit ang paglipol ng daang damo, kaya nawalan siya ng panlasa. At nilason pa siya. Noong panahong iyon, dahil siya ay nagdaan sa pagsubok, hindi rin kami maaaring makialam. Pero ngayon, Mahigit kalahati na ng pagsubok, bumalik na ang kanyang espiritu. Ito si Diyos ng pagkain, malapit nang bumalik. Reyna, inatikman mo. Masarap, 100 taon na ang lumipas. Ang kakayahan ng Diyos ng pagkain ay hindi nabawasan, sa halip ay tumaas pa. Oo nga, sayang naman itong bobong bata. Hindi pa niya alam kung sino siya. Hindi rin niya alam na ang mga matatandang parokyano sa kanyang tindahan na inaalagaan niya araw-araw ay kaming lahat, ang mga Diyos na pababa sa lupa dahil sa katakawan. Iyong hari ng kabilang buhay, kailan magigising si Diyos ng pagkain? Malamang kailangan pang maghintay ng tamang tadhana. Masarap. Luto na. Uy, Kuya Wang. Ang saya mo naman. Bakit hindi? Yung ayaw ni Kuya Wang yung tao na yon 3 araw nang hindi pumupunta. Kuya Wang, masama. Mabuti naman ang Kuya Wang mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Huminga ka muna ng maayos. Pumunta ka at tingnan mo, malalaman mo. Walang kwenta. Tingnan ko. Kung gagalawin mo ako, patay ka. Tingnan natin. Multo-multo nga. Kuya Wang, narinig ko kaarawan mo ngayon, ito ang ginawa kong Yang Chunmi, ituring mong pambati sa pagbabalik ko. Yang Chunmi. Mabuti. Napakabuti. Itong mahirap na ito, buti na lang nakaligtas. Sa unang pagkakataon na bumalik, binabantaan ako, gusto akong patayin. Anong klaseng tindahan ito? Ang hirap nguyain ng red braised pork na ito at dinadala nyo pa. Mabuti. Mabuti naman. Nakaligtas man ang walang kwentang dukhang ito, okay lang. Pagbalik niya, una niyang ginawa, binanta ako. Gusto niya akong patayin. Anong klaseng pangit na restaurant ito? Itong mahirap nguyain na karne at inihain pa sa akin. Ay. Tingnan mo, kaya pa bang kainin ito? Malamig at malangis. Ay, Tandang Juan, pasensya na. Sa tingin mo, pwede ba ito? Gagawa kami ng bago para sa inyo. Hindi na. Naku. Tandang Juan, anong ibig sabihin nito? Ang boss ninyo, si Lao Joe, ay wala, tama? Oo. Kung ganon, hindi ko na kayo aabalahin. Basta makagawa kayo ng ulam na gusto ko, lahat ito ay sa inyo. Tandang Juan, alam mo naman, ang restaurant namin ay tinatawag na basag na mangkok. Eto, basag na mangkok, meron kaming makakain, ayos na yon. Ang aming boss, nung magbukas ng restaurant, sinabi na niya para lang may makain. Sa palagay ko, hindi siya ang hanap mo. Si Tandang Juan kamakailan ay napili bilang isa sa mga itinalagang tagapagkaloob ng Samahan ng Pagkain, isa sa mga opisyal na tagapagtustos para sa iba't ibang paligsahan sa pagkain, nagbibigay ng sangkap at baon. Ang pambansang paligsahan ng Chef God Cup ngayong taon ay napunta sa kanya. Gusto niyang makipagtulungan sa amin. Wang Yi, ang boss ninyo ay sumali din sa paligsahan ng pagkain, isang eksperto sa pagluluto. Ngayon pumunta ako rito, umiiwas siya sa akin ng matagal. Takot ka bang lumaban? Ako. Wang Yi,
Ang amo mo ay sumali rin sa kompetisyon ng pagkain, eksperto sa pagkain. Ngayon, pumunta ako dito. Siya ay umiwas sa akin ng matagal, hindi nagpakita. Hindi ka ba nangangahas? Ikaw? Pumunta ka at maghanda ng pagkain para sa aming malaking customer gumawa ng ilang putahe. Hindi pwede, huwag mo siyang hayaan. Sige. Ikaw, sino ka? Hindi kita nakita sa tindahan nun. Tandang Juan siya. Siya ay tagapaglinis lang sa tindahan namin. Nagbibiro lang sila dito. Hindi niya kayang gawin ito. Dahil ang binata ay nangangahas na tanggapin. Hayaan mo siyang subukan, Xiaowang. Oh? Kailangan nating bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan. Kung hindi mo magawa, tiyak na mamamatay ka. Kuya Wang, paano kung kaya ko itong gawin? Ikaw? Kuya Wang, hinahamon ka ng batang ito. Sa tingin ko, gusto na niyang mamatay. Baka gusto mong tingnan natin. Kuya Wang ang kanyang kamay. Hindi ba ako nagkamali? Bumalik siya, parang ibang tao na siya. Bata, nagpapakabida ka ba? Sige, teka lang. Gamitin ito para hiwain ng pino. Mas pino, mas maganda. Gupit na ito. Bakit parang pamilya? Parang nakita ko na sa ibang lugar. Bata. Ginagamit mo ang mga pagkain walang hirap para ihain sa mahal na bisita. Baliw ka ba? Paano kung magustuhan ng customer? Uminom ng kaunting ihi ng kabayo. Akala mo kung sino ka na. Kung ngayon ay sa mapapasaya mo ang mahal na bisita, babaguhin ko ang apelido ko at gagamitin ang sayo. Ngayon, titingnan ko kung paano mo dadalhin itong pagkain ng baboy upang manalo sa ating mga mahal na bisita. Tingnan ninyo lahat, ito ang aming Chef Chen, ang obra maestra na pinagpawisan niya ng matagal. At itong isang mangkok, sabaw na mas malinaw pa sa hugasan ng kaldero. Naglakas loob pa siyang ihain ito sa ating mahal na panauhin. Score. Ang ganitong pagkain ng baboy. Ipinakakain sa aso ay maaring kulang sa asin. Itong sabaw. Hindi ito sabaw. Ang init, lambot, malutong at namamaga. Talagang sumasayaw ang panlasa. Subukan ninyo ang isdang ito. Imposible ito. Ang galing ng pagputol at pagluto. Ikaw, isa ka lang walang kwenta, di ba?
ko, ang sarap talaga nito. Kailanman? Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Binata, hindi pala, dakilang guro. Ang pagkain para sa Dragon Head Cup na ito, ako, Tandang Juan, kahit mamatay, ibibigay ko pa rin sa iyo. Pwede bang malaman ang iyong pangalan? Lakas Kastanyas. Lakas Kastanyas. Ikaw ang nakakuha ng perpektong score sa Dragon Head Cup. Ang naglahong henyong chef, si Lakas Kastanyas. Kaya pala ikaw, ang naglahong alamat. Hindi ako isang chef na henyo. Marunong lang akong magluto ng simpleng pagkain. Uy, Kuya Wang. Ang pagkain ito na parang pangbaboy, sabi ng customer ay masarap naman. Kanina sinabi mong susunod ka sa apelido ko. Hindi ko alam kung totoo pa ba yan. Tara, Kuya Lakas. Salamat. Kuya Lakas, inom ka ng tubig. Sige. Salamat Kuya Lakas. Yung galing mo sa pagluluto dati talagang astig. Yung sabaw ng pechay na gawa sa kumukulong tubig, paano pumasok sa mga dahon? Turuan mo kami, mga tropa. Wala namang ituturo. Gamit lang ng karayom, tusukin ang pechay ng libu-libong butas para pumasok ang sabaw. Ang bobong paraan. Nung nasa baryo pa ako, ginagawa ko ito lagi. Hindi ito pang entablado. Kain na. Pasensya na kayo, ang sama ng luto ko. Sa mga nakaraang taon, salamat sa pagsuporta sa aking negosyo. Itong pagkain na ito ay ginawa ko para sa inyo. Huling pagkain na ito. Mga kababayan, kapag natagpuan ko na ang aking pamilya, magluluto ulit ako para sa inyo, aalis na ako. Tusukin ang libu-libong butas at kailangan siguraduhin na hindi masisira ang pechay. Tinatawag ito ng pamilya mo na. Hindi ito pang entablado. Hindi ba? Ay, Kuya Wang. Kuya Lakas, yung mga luto mo, sa buong restaurant nating basag na mangkok, ilang tao lang ang kayang gawin yun. Dati kasi, kami ang mga tropang ito, nagmamataas lang kami. Simula ngayon, Kuya Lakas. Kung ano ang sabihin mo, susundin namin. Tama ba, mga tropa? Tama. Sige, sa susunod, ako kakain ng karne, sabay tayong iinom ng sabaw. Sige. Salamat, Kuya Lakas. Mga pangkaraniwang tao lang. Totoo ang sinasabi ng batang to, kami ay mga Diyos. Tanging ang Diyos ng pagkain lang ang makakapagsabi niyan. Baka akala ng gunggong na to ang tubig na pinainom mo sa kanya ay ordinaryong mineral water lang. Iyan ay ang pinakadalisay na tubig ng palasyo ng dragon. Hindi man lang niya naisip bakit sa ilang kainan lang ang dati niyang sugat sa kamay at panlasa ay gumaling na lahat. Uy, Kuya Lakas. Wala akong pakialam. Ikaw ba yung nawawalang chef contender? Kuya Lakas, ganun ba? Meron ako yung invitation para sa National Chef Competition. Ikaw na lang ang pumunta para sa amo natin para matupad ang pangarap niya. Hindi ko kaya. Marunong lang ako gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya ng tao. Hindi talaga. Kuya Lakas, sinabi kong kaya mo, kunin mo. Kuya Lakas, ito ang amo natin premyo noong sumali siya sa global competition. Meron siyang isang ticket na direktang daan sa competition. Kung hindi dahil pinatay ang asawa at anak niya, hindi na siya nagpakita. Pero kitang-kita namin na gusto niyang pumunta. Kuya Lakas, kung hindi ka pupunta, hindi namin yun papayagan. Tama. Bukas, oo nga, Kuya Lakas, laban. Kuya Lakas, laban. Ano? Nandyan pa ang mga kagamitan ko. Ano? Hindi. Huwag itulak. Ito. Anong nangyayari?
kaibigan, magandang araw sa lahat, maligayang pagdating sa pambansang ginto at pilak na paligsahan ng mga kusinero. Kakaiba. Nasaan ang mga kalahok, ang mga chef? Nandoon. Munting lakas. Sa mga kaibigan, magandang araw sa lahat, maligayang pagdating sa pambansang kampyonato ng mga kusinero ng lupang ginto at pilak sa lugar ng paligsahan. Kakaiba. Nasaan ang mga kalahok, ang mga chef? Doon. Munting lakas. Munting lakas. Alam ko na hindi namatay si Munting Lakas, sumali siya sa paligsahan. Lakas Kastanyas. Ikaw itong probinsyanong walang alam, bakit may ganyan kang talento sa pagluluto? Ilang beses mo na akong sinisiraan. Tito, kumalma ka muna. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Tayo pamilya pa rin tayo kahit papaano. Pamilya? 10 taon na ang nakalipas, hindi na dapat kita pinabayaan. Dapat pinatay ko na ang buong angkan ninyo at inalis lahat ng bakas. Ikaw, ang pagkamatay ng tatay ko at ng kuya ko, talagang ikaw hayop ka. Ako nga anong ngayon? Pareho kaming apelidong Chen dahil lang illegitimate ako. Ibinigay ng matandang tore ng daang lasa sa tatay mo. Ang mga humaharang sa akin ay dapat mamatay. Lakas Kastanyas. Ngayon, sisirain ko ang talento mo. Putol na ang litid ng kamay, wala ng panlasa. At itatapon kita sa isang bundok na walang makakahanap. Tingnan natin kung paano ka sasali sa pambansang paligsahan. Ang batang ito ay hindi namatay. Hirap akong umuwi mula ibang bansa para manood ng kompetisyon ng chef na kada 3 taon ikulong ang mga tao sa isang van. Anong ibig sabihin nito? Chef ba ng boss ito? Ikaw itong matalinong manonood, congratulations. Kalahati lang ang tama pero walang premyo. Anong ibig sabihin ng huhukom na ito? Iluluto ba tayo rito? Paano kung masunog ito? Baba ako. Wala namang ganyang patakaran dati. Hindi ako sasali sa kakaibang paligsahan na ito. Sige. Naku! Sige, magsisimula na ang paligsahan. Ngayon, ipapahayag ko sa inyo ang mga patakaran at premyo ng paligsahan. Ang ika-19 na pambansang ginto at pilak na kutsara seleksyon ng pinakamagaling na kusinero ay opisyal nang magsisimula. Sa mungkahi ng pandaigdigang eksperto sa pagkain, tagapagbenta. Ngayong taon, pagsasamahin natin ang pambansang paligsahan na ginaganap tuwing 3 taon at ang pandaigdigang paligsahan na ginaganap tuwing 10 taon. Ang pandaigdigang kampyonato ng mga kusinero ay pagsasamahin. Ang antas ng paligsahan ay ganap na iaangat. Ang lokasyon ay sasabihin ko sa inyo mamaya. Ano itong nangyayari? Sumama sa pandaigdigang kampyonato ng mga kusinero kaya hindi lang natin mababawi ang ating tiket. Tumaas pa ng ilang beses. Ang sarap. Aba, ang panuntunang ito ay bago lang. Wala itong nabanggit sa dating abiso. Hindi ba ito mas mahirap pa sa impyerno? Sinong tanga ang nag-isip nito? Hintayin mo ako bumaba. Tingnan mo, papatayin ko siya. Kung ako tatanungin kayong mga Chen ay talagang magaling. Ang mga natalo sa laban ay maaari pa ring lumitaw dito. Kayong mga taga-tore ng daang lasa. Ang walang hiya parang ipis na hindi mamatay. Lahat kayo ay magaling sa backdoor. Ipinapahayag ko ang ika-19 na pambansang ginto at pilak na kutsara, mga panuntunan ng pinakamataas na pagpili ng mga kusinero. Panuntunan, isa alisin ang lahat ng tradisyonal na kalan. Panuntunan 2, walang apoy, walang kuryente, walang inihandang sangkap. Panuntunan 3, simulan ang sistema ng pag-rate.
mula sa antas C hanggang sa pinakamataas na SSS. Sino mang may rating na mas mababa sa antas A ay agad na aalisan ng kwalifikasyon bilang kusinero, bawal na panghabang buhay. Tapos na. Nako, tapos na. Parang impyerno na ito. Gusto kong mag-withdraw. Hukom, narinig mo ba? Ang paligsahang ito, ang premyo ay 30 bilyon. Ang mananalo ay makakakuha ng pamana ng Diyos ng pagluluto at mamamahala sa pundasyong luntiang walang hanggan. Ang paligsahang ito ay ili-live stream sa buong mundo. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi tapos ang laban. Ang mga hurado ng pagkain sa pagkakataong ito ay lilitaw bilang mga misteryosong tao sa iba't ibang lugar. Magpapasok ng mensahe mula sa pandaigdigang eksperto sa pagkain, si tagapagbenta. Sa nakaraang paligsahan sa probinsya, si Lakas Castañas na namumukod tangi, inaasahan ang iyong pagganap. Sige, opisyal na nagsimula ang paligsahan ngayon. Nababaliw ka. Walang tubig, walang apoy. Kakain na lang tayo ng hangin. Maganda ang 10 bilyong premyo, pero kailangan mong mabuhay para gastusin ito. Hindi ito kompetisyon. Ito ay isang massacre. Tigilan nyo na ang pagsigaw. Masarap ang inumin na ito. Gusto nyo ng konti, kuya. Ang sobra naman ng iyong pagiging positive, gago. Para. Ibaba mo ako. Ano ba itong nangyayari, puta? Nakarating na sa lugar ng kompetisyon, hardin ng kalaliman. Mga chef, mananatili kayo rito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Handa na ba kayo? Aalis ako sa kompetisyon. Narinig nyo ba? Sino ang nagpayo sa inyo na baguhin ang patakaran at baguhin ang venue? Sige, lahat pwedeng bumaba na. Hindi ako bababa. Ano naman kung hindi bumaba? Sasabugin ba nila ang sasakyan? Pero parang may sumusunod sa atin. Baka dapat bumaba na tayo. Tara, matagal na tayong nakaupo. Masakit na puwet ko. Sige, Lakas Castañas. Ang galing mo talaga. E di mamatay na. Kutsilyo. Ang kutsilyo ko. Nasira na rin ang lucky spoon ko. Nasaan ang referee? Anong klaseng laban ito? Nasaan ang mga tao? May tao. May kumokontrol. Lakas, paano? Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ngayon, mangyaring lahat ng mga kalahok sa loob ng 10 minuto, pumili ng inyong mga silid. Ang silid na ito ay may bintana. Kukunin ko to. Wala nang makikipag-agawan sa akin. Bakal Panday, lahat tayo ay kalahok. Bakit ikaw ang pipili ng pinakamahusay? Dahil malakas ang aking kamao. Kung ayaw mo, matulog ka sa kalye. Lakas, ano ang gagawin natin? Matutulog ba tayo sa kalye? Okay lang, may dala akong tent. Hindi na natin kailangan makipag-agawan sa kanila. Ngayon, mangyaring lahat pagkatapos ng 10 minuto, simulan ang paghahanda. Ng unang round ng paligsahan ngayon, mangyaring tandaan, kung mabigo sa unang round, mae-eliminate. Eliminado. Sa impyernong lugar na ito, mas nakamamatay ang hindi ma-eliminate. Hindi ako naniniwala. Kung hindi natin susundin, ano ang magagawa nila sa atin? Maaaring hulaan ng lahat kung hindi nila gagawin ano ang mangyayari. Manugang, sabihin mo, si Lakas Castañas. Baka mamatay dito. Nasa loob din ng anak mo.
Magluto lang naman. Hindi na ako maghihintay. Panalo. Basta may mga sangkap na ito iluluto ko. Mabubuhay ako. Nakagawa ng may lason na pagkain grade C ang rating, hindi nasisiyahan ang hurado, naging 0 ang kakayahan, eliminado. Siya namatay na talaga siya. Ipagpatuloy ang laban. Maghanap ka sa bakuran ng mga kuhol at gulay at patatas, gumawa ng barbecue. Tapos na ang pagmamarka. Lakas Castañas, kanin sa kawayan, pinakamataas ang survival adaptability. Unang pwesto, markang SSS. Hindi naman, bakit naman? Ang marka ko ay A lang, siya ay SSS. Niloloko mo ba ang sistema? Lahat ay sumusunod sa desisyon ng hurado. Pinapayagan na ngayon ang pagkain. Sabay tayong kumain. Paano nangyari iyon? Simpleng bigas lang. Bakit may lasang gubat? Lintek, hindi ba sinabi ni Itay na putol na ang litid ng kamay niya at wala na siyang panlasa? Lakas Castañas. Ikaw, probinsyanong lumaki sa bukid, bakit may ganyan kang talento sa pagluluto? Ilang beses mo na akong sinisiraan. Ngayon, wawakasan ko na ang talento mo. Putol na ang litid ng kamay, wala nang panlasa. Bakit nagagawa pa niyang gumawa ng ganito? Napakasarap na pagkain. Kanin sa kawayan lang na tamang luto. Nagugutom ba ang mga ito? Hindi pa sila nakatikim ng masarap sa buhay nila. Kuya Lakas, may nobya ka ba? Wala talaga. Pwede ba akong maging nobya mo? Ito. Ang bilis naman yata. Kanina lang tayo nagkakilala, di ba? Mabilis ba? Pero sa loob ng villa na ito, ikaw lang ang maaasahan ko kung wala ka. Ang susunod na mamamatay, baka ako na o baka naman. May gusto ka ng iba? Ate, ikaw hindi mo pwedeng gawin yan. Ikaw at ang kuya ko, siya. Lakas. Ikaw walang amor, ang sama mong lalaki. Espiritu, huwag ka nang umiyak, pero hindi mo ba napapansin na may kakaiba dito? May mali. Saan ang mali? Ang paghuhusga kanina, yung sopas ng kabute na niluto ng taong iyon, isang tingin lang alam niyang may lason. At gumamit pa siya ng hindi kilalang paraan para patayin siya. At yung kanin sa kawayan na ginawa ko, ni hindi man lang niya natikman, sinabi niya na ako ang una. Tapos na ang pagmamarka. Lakas Castañas, kanin sa kawayan. Pinakamataas na kakayahang mabuhay. Unang lugar, grade SSS. Hindi, bakit naman? Ang grade ko ay A lang, siya ay SSS. Nagdaya ka, di ba? Pero tiyak na may hurado sa likod nila. Tiyak na sinabi ng hurado sa kanila. Hindi. Sa tingin ko itong tinatawag na hurado, tiyak na hindi malayo. Malamang na nasa gitna natin siya. At palihim tayong minamanmanan. Sabi mo, may tao sa gitna natin? Sino? Hindi ako sigurado. Hayaan mong isipin ko. Okay lang.
Ikalawang round gaya ng dati, iaangkop sa lugar maghanap muna ng mga sangkap na kailangan. Ang asim. Nangingilo ako. Kuya Lakas, ang galing mo. Dati, madalas akong sumama sa mga kaibigan ko sa baryo na mangisda sa ilog at ibinibigay namin sa mga matatanda. Hindi ko inaasahan na magagamit ko rin ang kakayahang ito sa buhay. Anong mga matatanda? Oo. Kuya Lakas, tingnan mo, nakahuli ako ng kuneho. Ang galing mo talaga. Kuya Lakas, napakabuti mo. Mahihirapan akong patayin ka. Spirito, ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, ayoko pang kainin itong kuneho. Kumuha lang ako ng ilang itlog ng ibon, puta. Tingnan ninyo, ako ang mas magaling nakakakuha ng manok. Binabati ko kayo dahil natagpuan na ninyo ang kani-kaniyang sangkap kaya simula na ang ikalawang round. Simple lang ang patakaran. Gamitin ang inyong mga sangkap kasama ang mga sangkap sa blind box sa harap sa loob ng 30 minuto gumawa ng isang masarap na pagkain. Ngayon mangyaring kunin ang inyong karagdagang sangkap. Itlog? Kinuha ko lang yan sa pugad, puro itlog. Longganisa pheasant at longganisa sarap na sarap. Kulot paano ito lulutuin? Kuya Lakas, akin ay hipon bagay ito sa kuneho. Hindi nga. Lakas Kastanyas. Ano yang dala mo? Ay, Zeus. Premium Wagyu, ang swerte mo naman. Ngayong may magandang sangkap ka, baka hindi mo ito mapanatili. Anong sinasabi mo? Lakas Kastanyas, magbigay ka ng presyo. Ang baka mo at lapu-lapu ibenta mo sa akin. 1,000,000 ito. Sayo na. Lakas Kastanyas. Ikaw, si Raulong probinsyano, ano alam mo sa mamahaling sangkap? Kunin mo na ang pera at maglaro ka ng kutsara mo. Umatras ka na sa kompetisyon. Oo. Hindi ibebenta. Ang isda at karne kailangan ko para sa sarili ko. Kuya Lakas, hindi ka ba natatakot kung sakaling matalo ka, hindi mo na mapapanatili ang mamahaling sangkap? Kung hindi, tayo na kausapin sila para magpalit ng mas simple. Pahala na. Kasi lahat ng ginagawa nyo ay pagkain ng baboy. Ano pinagkaiba kung magpalit o hindi? Linawin mo sa akin, puta ka. Sinong ginawa mong pagkain ng baboy? Ikaw na si Lakas, gusto mo bang mamatay? Pagkain ng baboy. Kuya Lakas, ina-expect ko ang gagawin mong pagkain ng baboy. Linawin mo nga sa akin, gago. Sinong gumawa ng pagkain ng baboy? Ikaw, si Lakas. Hinahanap mo ang kamatayan, di ba? Pagkain ng baboy. Kuya Lakas, excited ako sa gagawin mo na pagkain ng baboy.
Lakas, hinaan mo ang apoy, nausukan ako. Ako na ang nagpalit ng ibang tao ng lahat ng supplies. Hindi ako maniniwala na matatalo ang snow beef mo. Kuya Lakas, ang galing mo. Walang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na pinulot ka ng amo para isipin mong ikaw ay akala mo kung sino ka. Sinasabi ko sa'yo, mga walang kwentang tulad mo dito sa atin, ikaw ay magiging pinakamababa na basura. Ang galing ng teknik na yan. Sino ba talaga itong bata na to? Ayos. Nakatsamba lang. Ito yung luto mo? Tapos na ang oras, pakita ang iyong gawa. Kung hindi, ituturing na diskwalipikado. Tara. Mga kalahok, dahil may biglaang problema sa hurado, pansamantalang magbabago ang rules ng pagmamarka. Hindi naman? Na naman? Hurado. Tapos na kaming lahat. Walang tao sa upuan ng hurado. Sino ang magmamarka? Ikaw lang ba ang masusunod? Sino ang nakakaalam kung may kinikilingan ka? Mga mandaraya na walang kwenta. Oo nga. Tagapanatili lang ako ng kaayusan. Tungkol sa mga luto ngayon, kung sino ang mas mahusay, ang magmamarka ay nasa malayo pero nasa harapan lang. Ako lang ang responsable sa pagpapanatili ng kaayusan. Tungkol naman sa ulam ngayon, sino ang mas magaling? Ang mga magmamarka ay napakalayo, ngunit nasa harapan lang. Bakit nasa itaas ang mga taong ito? Hindi lang sila nasa itaas. Ang mga panauhing inanyayahan ng programa ay nakatutok sa inyo sa loob ng 3 oras. Mga kaibigan, simula na ng pagtatasa ngayon mangyaring bumaba at tikman ang mga ulam. Ang bango ng amoy, kanina sa itaas. Naaamoy ko ito at sobrang na-excite ako. Paborito ko itong karne ng baka. Tama ang pagkakaluto nito. Hindi? Itong mga taong ito? Sila ba ang nakakaalam kung ano ang high-end ingredients? Ang aking giniling na manok sa gubat ay dapat mga eksperto lang ang makakatikim ng tunay na lasa. Ulam. Ang ulam ay ginawa para sa ordinaryong tao. Sige. Hindi. Mga ito lang? Sila lang ba ang may alam kung ano ang high-end ingredients? Ang wild chicken puree ko ay dapat mga eksperto lang ang makakatikim ng lasa nito. Ulam. Ito ay ginawa para sa ordinaryong tao. Pakiusap, amo. Huwag kainin yun, mabaho ang karne niya. Amo, ang tunay na magagandang produkto ay nasa loob. Tingnan mo sa loob. Akin, ang wild chicken puree ko. Amo, ako tunay na Chinese dumplings mula sa Northeast. Bilis! Ito... Hindi ito ulam, ito ay sining. Napakasarap nito. Bigyan mo ako ng tikim. Natutuyo na ang laway ko. Umalis ka. Wow! Ito ang pinakamasarap na karne ng baka na natikman ko sa buong buhay ko. Naku, Talagang tamang timpla lang. Mainit lang ang bato. Haha. Imposible. Talagang imposible. Talagang nilagyan niya ng hallucinogen ang pagkain niya. Lola sa tuhod. Nakita ko ang lola sa tuhod ko na kumakaway sa akin. Ang sarap! Hindi ito karne. Imposible ito. Ang tamis at sariwa ng lasa. Para akong bumalik sa amniotic fluid ng ina. Nakayakap ng buong mundo.
Diyos ng pagluluto. Para kang Diyos ng pagluluto. Bakit? Pagkakain ko ng karne na ito, naalala ko ang unang pag-ibig kong pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Ang galing na ito. Ang kakayahang magpautak ng isip ng tao. Lakas Castañas, anong klaseng halimaw ka ba? Ang ganitong kakayahan. Ang ganitong kakayahang magkontrol ng isip ng tao. Lakas Castañas, ano ka ba talagang halimaw? Tito, ito ba ang sinasabi mong bayaw na tiyak na mamamatay? Ngayon ay ipinapahayag ko ang kampeon ng round na ito, G. Lakas Castañas. Ayon sa mga patakaran ng premyo, si G. Lakas Castañas ay makakatanggap isang top-of-the-line na Range Rover, isang Maserati MC20, isang pribadong eroplano. Lahat ng premyo ay nailipat na sa pangalan ni G. Lakas Castañas. Magluto ng karne at bibigyan ng eroplano. Talagang dayaan ito, dayaan. Ang mas mahalagang premyo ay ang ultimong immunity. Si G. Lakas Castañas ay diretso na sa susunod lalaktawan. Ang lahat ng mahihirap na elimination rounds diretso sa huling labanan, maghihintay sa mananalo sa susunod na round. Hindi paano ako matatalo sa kanya. Tiyak na nagkakamali ka. Dayaan. Talagang dayaan yan, imposible. Basura siya. Paano siya mananalo? Swerte lang siya. Hindi ko kailangan ng eroplano. Ako. Paano kung isama mo pa ako bilang bonus? Imposible. Itong basura niya. Paano siya mananalo? Siguradong swerte lang siya. Hindi ko kailangan ng eroplano. Ako. Paano kung kasama pa ako? Hindi pwede. Munting Lakas. Sa buong buhay mo, ako lang ang lulutuan mo. Hindi pwede. Si Kuya Lakas ay nangako sa akin. Natuturuan ako ng apoy. Ako ang naunang makakilala sa kanya. Buwisit na bata ka. Ikaw may 2 babae. Ang sarap naman ng pagkain mo. Tapos na ang pagsubok ng Diyos ng pagkain. Maari nang bumalik sa langit, bumalik sa ranggo ng mga Diyos. Siya si Lakas Castañas. Ay ang Diyos ng pagkain. Pagprito ng itlog gamit ang palad. Ang ganyang kakayahan kaya lang gawin ng Diyos ng pagkain na bumaba sa mundo. Akala ko ba laban ako sa isang Diyos? Kaya pala. Bagamat maganda ang pagiging Diyos, kung wala ang mga taong ito, hindi na ako babalik. Tatay,